pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Kawikaan 8:17-21. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Nasa akin ang mga kayamanan at dangal, ang kayamanan at kasaganaang tumatagal. Ang bunga ko ay mas mabuti kaysa ginto, kaysa gintong mainam, at maigi kaysa piling pilak ang aking pakinabang. Lumalakad ako sa daan ng katuwiran, sa mga landas ng katarungan, upang aking bigyan ng yaman ang sa akin nagmamahal, at upang aking mapuno ang kanilang kabangyaman. Hingin ang masaganang biyaya. Sinabi ng Panginoong Hesus, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan, tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaaawaan siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Awit 36:7-10. Napakahalaga, O Diyos, ng iyong pag-ibig na tapat. Ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Sila'y nagpapakabusog sa kasaganaan ng iyong bahay, at binibigyan mo sila ng inumin mula sa ilog ng iyong kasiyahan. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong ilaw nakakakita kami ng liwanag. O ipagpatuloy mo ang iyong tapat na pag-ibig sa mga nakakakilala sa iyo, at ang iyong pagliligtas sa may matuwid na puso. Sumilong sa lilim ng makapangyarihan. Hanapin, lumapit at manahan sa Diyos. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Sapagkat ililigtas kaniya sa bitag ng maninilo at sa nakakamatay na salot. Kanyang tatakpang ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay hindi mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pangkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata, at iyong makikita ang parusa sa masama. 2 Pedro 3:1-4. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin, sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa,
at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Kabahagi ng Diyos. Nilalang ng Diyos ang tao na kalarawan niya. Kaya't sa pasimula ay kabahagi na ang tao ng Diyos. Ang tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Gayunman dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay kanyang iniligtas sa pamamagitan ni Kristo na namatay para sa ating kasalanan at kanyang binuhay na muli. Noong tayo ay sumampalataya kay Kristo, tayo ay isinilang na muli at naging mga anak ng Diyos. Si Kristo ngayon ay nananahan sa atin. Dahil dito tayo ay may buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay ang buhay na nasa Diyos at nasa kay Kristo. Kaya tayo na sumasampalataya ay naging kabahagi sa likas ng Diyos. Juan 17:1-3. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang luwalhatiin ka ng anak, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Ibinigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang ginawa ni Jesus. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, lubos na sinunod ni Jesus ang ipinagawa sa kanya ng Ama, na ialay ang kanyang katawan at dugo na handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Dahil dito siya ay niluwalhati ng Ama nang siya ay kanyang binuhay na muli at iniakyat sa kanyang kanan sa langit. Sinabi niya sa Ama bago siya nagdusa, Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap, at totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo, at naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ang Diyos ay nakilala natin dahil sa kanyang pangalan at salita na ipinahayag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama,
Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.